Nakuna ng CCTV ang isang lalaki habang binabangungot. Ang suspetsyong dahilan ng kanyang bangungot, ang di umano'y pagkain ng marami bago siya matulog. Bago siya matulog nun, nabusog po siya doon. Nanginginig na ako sa takot eh. Hindi ko alam kung baka mamaya, mawalan kami ng, tatay. Nasa isip ko nun baka mamaya matigok na siya. Kadalasan mga kalalakihan ang ganitong naapektuhan ng bangungot. Sinasabi pa nga na mayroong mga taong namamatay dahil sa bangungot. Kamusta kaya ang naging lagay ng lalaki sa video? Yan ang kinakaharap ng mga skater na ito sa pagbulusok nila sa mga matatarik at palikulikong daan. Pero ang bida natin ngayon, kahit makailang ulit nang nag-crash sa kalsada, fight pa rin at patuloy pa rin siya sa pag-arangkada. Sino siya? Dito sa Alegria, Surigao del Norte, pagpatak ng tanghali, humihilera na ang mga tao para masaksihan ang mga skater na ito. Downhill skateboarding ang tawag sa ginagawa nila. Grabe, di ba? Aakalain nyo ba na sa dangerous nature ng sport na ito, meron isang babae na mamayagpag dito? Oh yes, mga kaaha, hindi kayo namamalikmata. Siya si Ridel Grace Abarico, 22 taong gulang. Sa edad niyang ito, champion na may tuturing sa larangan ito si Ridel. High school lang siya nang unang sumabak sa pag-skateboard. At street skateboarding daw ang una niyang nakahiligan. Nag-start ako dahil yung brother ko na bumili siya ng pennyboard, which is yung parang maliit na longboard. Tapos pag-try ko, nagustuhan ko siya agad. Hindi ko in-expect na magiging career ko siya. Kasi for me, hobby lang. Nag-asa ko kay dad, baka pwede niya akong bilhan ng skateboard. Binilhan niya ako. The moment I tried it, nagustuhan ko siya agad. I love the adrenaline. I love how extreme the sport is. Ang downhill skateboarding, na tinatawag ding gravity skateboarding, ay mabilis na style ng skateboarding sa mga steep at palikulikong kalsada. Ito ang pinakamabilis na uri ng skateboard racing. Kinakailangan ng high-level skill bago mag-participate sa ganitong klaseng sports. Lumawak pa ang kaalaman ni Ridel nang mapadpad sila sa Surigao City. Dito niya nakilala ang community ng downhill skateboarders. Alam niyo ba, sa araw ng unang kompetisyon niya lang natutunan ang pagliko-liko? Pag ginagawa ko yung sport na yan, masayang-masaya ako. So, pag competition, of course, pressure, nakakakaba, nakakatakot, pero masaya naman. Kung ano ang bilis ng sport niya, ay siya rin bilis ng pagsikat ni Ridel sa sports na ito. Siya ang naging fastest rider sa Nationals Games. At sa loob nga lang ng isang taon, nakapag-uwi na siya ng bronze medal sa Southeast Asian Games noong 2019. Taong 2022 naman nang makuha ni Ridel ang third fastest in time trial sa World Skate Games sa Argentina at naging world number 5 downhill skateboarder siya. Aba, ikaw na nga, Ridel. Ang mga flat surface gaya ng mga sidewalk at empty swimming pools ang unang naging palaruan ng mga skateboarders. Gayunpaman, noong 1970s, lumitaw isang bagong estilo ng skateboarding na ngayon nakilala bilang downhill skateboarding. Kasama sa estilong ito ng skateboarding ang pagsakay sa matarik at palikulikong mga kalsada sa matataas na bilis. Gamit ang mga espesyal na longboard at kagamitan upang mapataas ang kontrol at katatagan.
Taong 1990s, nag-evolve na ito hanggang sa nagkaroon ng makabagong teknolohiya tulad ng slide gloves at nagkaroon na rin ng mga downhill racing event. Ngayon sa mga kompetisyon, paunahan ng laban. Suot ang full-face helmet, leather suit at sapatos. By batch ang race. 4 kada batch. Pabilisan ng mga manlalaro na makarating sa ibaba ng slope. Exciting morning mga kaaha! No? Ngayong umaga, grabing kaba ang idudulot sa inyo ng episode natin. Wanna know why? O syempre, dahil sa ating amazing stories. Naranasan nyo na ba mabangungot o magka-nightmare? Ang isa nating kaaha, huli kang paraw habang nasa isang malalang bangungot. Cute naman nito. Teenage Mutant Ninja Turtles. Muntik nga ako dun ah. Walang pasabi, walang warning. Beware sa malabuhayang hayop na ito at baka kayo ang sa mga adrenaline junkie dyan, na-try nyo na bang mag-skateboard? Pero downhill, yakang-yaka. Sa loob ng 5 taong pag-ride ni Riddell sa longboard, yakang-yaka na niya ang iba-ibang stunts and tricks dito. Tulad ng heel side puck down slide, toe side puck down slide, heel side stand-up slide, toe side stand-up slide, at heel side squat slide. Nagre-rely sa gravity ang downhill skateboarding habang umaandar pababa ang rider sa matarik na daan. Hinihila sila ng gravity pababa kaya naman mas bumibilis ang takbo nila. Habang mahalaga naman ang center of mass ng isang rider para makapagbalanse. Nagkakaroon ng stability sa mga rider kapag nagka-crouch o yumuyuko. Bawat manlalaro sa extreme sport na ito, tulad ni Riddell, tumatakbo ng mahigit 85 miles per hour. Bukod pa rito, matarik ang mga dadaan ng kalsada dahil from the word itself, downhill ang direksyon ng sports. Kaya naman hindi maiiwasan ang mga disgrasya. Si Riddell, nabalian daw mismo ng kaliwang binti. Just recently, this year, February, I broke my fibula, yung left leg, na balian ako ng buto. Yan ang major accident na nangyari sa akin. Sa Malaysia naman, na-dislocate ang kanyang kaliwang balikat. 4 months after nabalian ng buto sa leg, sumali ako ng competition sa Malaysia. Yung papas na ako sa isang rider na from Thailand. Nag-crash siya sa likod ko, tapos naabutan niya pa ako sa harap. Natumba kaming dalawa. Sa kabila ng lahat, kung tatanungin daw si Riddell kung natatakot ba siya tuwing sumasakay ng longboard. Di naman siguro mawawala yung feeling na kinakabahan ka at natatakot ka pag nagsiskate ka. Pero pag sumakay ka na ng board mo, nakakalimutan mo yung takot. Kasi nai-enjoy mo na siya. Sa ngayon, ay pinaghahandaan na rin niya ang susunod niyang competition sa December. Inspirasyon ni Riddell sa bawat laban niya ang kanyang magulang na walang sawang sumusuporta sa kanya. So I'm very thankful na kahit nasasaktan ako, parang tinutulungan niya lang ako ma-overcome yung mga fears, ma-overcome yung mga challenges. So he's with me all the way from the start of my journey until now. Pag nagsiskate ako, nakakalimutan ko yung mga stress, mga problema. So freeing kasi para kang lumilipad. Sa ngayon, I have one goal na hindi ko pa na-achieve. I want to become the world champion. Ibang klaseng adrenaline naman talaga ang hatid ng mga extreme sports tulad ng downhill skateboarding. Kaya naman ang lagi namin paalala, ride safely! Aha! Walang kukurap mga kaaha.
Ipakikita sa atin ng hayop nito kung gaano siya ka-OA mag-react. Sa isang kisap mata, ito na ang sinapit ng talong. Ang may kagagawa niyan, isang hayop na may matulis na shell. Mahabang kuko, magaspang na buntot, at bunganga na nakakatakot. Alam niyo ba kung anong hayop to? Hindi yan dinosaur, hindi rin yan buhaya. Yan ang alligator snapping turtle. Pagka kinagat ka niya, kung nandito ka sa dulo, maaring maputo lang yung daliri. Ngay, very OA ba? Sa kabila ng kanilang intimidating look at kakayahang pumutol ng daliri, alam niyo bang may mga tao na pinipili rin silang kupkupin at alagaan sa bahay bilang pet? Hello mga kaaha! Ako nga pala si Tito Jules. Mahilig akong mag-alaga ng mga exotic pets. Kabilang sa mga alaga ni Tito Jules, ang alligator snapping turtle na si Dapitan. Naisipan kong mag-alaga ng alligator snapping turtle kasi mula nung bata pa lang ako, may fascination na talaga ako sa mga pagong. Tapos I think isa din sa mga fascination ko ay yung mga prehistoric looking o kaya yung mga mukhang dinosaurs. So talagang drawn ako sa itsura ng alligator snapping turtle. Ang pagong na ito, main character lang naman sa funny videos ni Tito Jules online. At syempre, may educational videos din, di ba? Bakit ba mga pagong kaya nilang itago ang kanilang mga ulo at paa sa shell? Ang mga alligator snapping turtle, hindi nila kayang itago. Kaya ang nagiging defense mechanism nila ay sobrang tapang nila. Kaya sila nangangagat. At isa yun sa mga rason kung bakit gusto nila na nasa brackish water o yung mga malalabo para naka-camouflage sila. Low maintenance lang daw alagaan ng mga pagong dahil self-sufficient naman sila at twice a week lang kung kumain. Pwede mo silang bigyan ng mga nabibili na sa market ng mga isda. So kahit anong isda naman pwede. O kaya minsan, mga manok, hindi naman sila high maintenance. So I made sure na meron akong ample na lalagyanan. Kumbaga yung saktong lalagyan lang para sa kanya. Pero ang pag-aalaga sa alligator snapping turtle, hindi para sa may hinang loob. So kung kukunin natin siya sa pond, importante na nakikita natin kung nasan yung kanyang ulo para alam natin kung saan natin siya pipick upin. Yeah. Oh. Diba? Talaga namang not very demure kumagat ang mga alligator snapping turtle. Ayon sa National Wildlife Federation, umabot lang naman ng 1,000 pounds of pressure per square inch o PSI ang kagat nila. Opa! Para mas ma-imagine nyo, ang kagat ng isang leon ay nasa 650 PSI lang mga kaaha. Sa magazine website na Nature Discovery, sinasabing may mga natala na kaso sa United States kung saan natanggal ang buong daliri ng ilang tao dahil sa kagat ng alligator snapping turtle. Kung ang kaaha natin si Tito Jules ang tatanungin, nasubukan na kaya niyang makipaglaro sa alaga niyang alligator snapping turtle? Nakagat na ako ng alligator snapping turtle siguro once pa lang sa buong buhay ko kasi tinatry ko siyang picturean ng sobrang lapit. Tapos biglang naabot ako ng kanyang. So nung nakagat ako, madugo siya kasi para ka nahiwa ng kutsilyo na may pressure. It took me siguro 1 week, 1 to 2 weeks para mag-heal. Kasi up and down eh. Hindi lang naman isang side yung parang nahiwa. So pag ganun, isang daliri yung nadali. Buti na lang hindi naputol. Part yun ng pag-aalaga ng mga exotic pets or animals in general na talagang minsan makakagat tayo. Kaya siguro choice ko na rin na hindi mag-alaga ng mga venomous na mga animals. Kung tutusin, hindi naman aatake ang mga alligator snapping turtle kung walang threat sa kanilang paligid. Paano natin may iwasan ang makagat? Kung ito'y alaga, no, make sure na hindi mo basta-basta approach sa front dahil itong kamay mo baka ma-perceive niya yan as pagkain or na-threat siya na maaaring mag-snap. Akala natin napakabagal niya, pero mabilis yan pagka mag-snap. Pagtagal, natutuhan na raw ni Tito Jules ang proper handling sa mga alligator snapping turtle. Dito sa babang parte ng kanilang shell,
safe na to kasi hindi tayo naabot ng ulo tapos hindi rin tayo naabot masyado ng kanilang mga paa. O minsan pwede rin ganito. Kaya lang pagdating dito, nakikita nyo, pwede ako maabot dito at madalas nakakalmot nga tayo dito. Sa wild, karaniwang naninirahan ng mga alligator snapping turtle sa mga lawa at ilog ng southern United States. Meron silang lingual lure. Yung lingual lure, ito yung panghuli nila ng isda. Isang appendage doon sa kanyang dila na gumagalaw-galaw. Na pag nakita na isda, napapagkamalan nila na bulate yun. Habang nakabukas yung bibig niyan, gagalaw-galaw yung lingual lure niyan. Paglapit na isda, biglang pak, huli niya. So meron siyang sariling fishing method. So napakaganda nun. Ngayon, balikan naman natin si Tito Jules. Meron din siyang boa constrictor, green tree python, dalawang ball python, leopard tortoise, sulcata tortoise, at dalawang red-footed tortoise. Kung kanina po nakita natin ang ating mga tortoises na nag-free roam lang sa aming mga garden, ito naman pong ating alligator snapping turtle ay nandito lang sa pond dahil hindi naman sila umaalis sa tubig. Most of their lives, nakatira lang sila underwater and naalis lang sila sa tubig kapag mangingitlog na sila. Classified as exotic pets ang mga alaga ni Tito Jules. Para makapag-alaga ng ganitong hayop, kailangan kumuha ng permit sa Department of Environment and Natural Resources o DENR. Kahit pa mixed species ang mga alaga ni Tito Jules, may kanya-kanyang turf o espasyo naman ang mga ito. Kaya masasabing, they all live in harmony. Minsan nga nagsishare pa sila sa pagkain. Ang pag-aalaga ng exotic pets, hindi lang para sa personal na kasiyahan. Dahil may kaakibat din itong responsibilidad sa kalikasan. Sa pag-aalaga nito, pag lumawak na lumawak ang iyong kaalaman, marireach mo yung point na kailangan mong i-level up. Nagko-connect ka sa mga institutions na nagpoprotekta sa species. Dahil by doing so, hindi lang nakakatulong ka as a hobbyist doon sa nag-enjoy ka, nakakatulong ka sa conservation ng species. Nakuna ng CCTV ang isang lalaki habang binabangungot. Ang suspetsyong dahilan ng kanyang bangungot, ang di umano'y pagkain ng marami bago siya matulog. Bago siya matulog nun, nabusog po siya doon. Nanginginig na ako sa takot eh. Hindi ko alam kung baka mamaya, mawalan kami ng, tatay. Nasa isip ko nun baka mamaya matigok na siya. Kadalasan mga kalalakihan ang ganitong naapektuhan ng bangungot. Sinasabi pa nga na mayroong mga taong namamatay dahil sa bangungot. Kamusta kaya ang naging lagay ng lalaki sa video? Bago natin alamin ang nangyari sa lalaking binangungot, alam niyo bang parte na ng kultura nating mga Filipino ang bangungot? Ang paniniwala ng mga sinaunang Pilipino, ang bangungot, ito ay katawagang Tagalog, at tinatawag ding batibat ng mga Ilocano naman, ay isang mythical being na dumadagan doon sa tao habang siya'y natutulog. Siya ay isang babae na sobrang taba at napaka-masebo ng katawan. Ayon sa folklore na ito, pwede raw maiwasan ang bangungot. Una muna, para maiwasan, wag daw matulog sa mga merong tabi, ang higaan nasa tabi ng mga lumang puno ng kahoy. Kasi doon naninirahan si batibat. Ikalawa, kapag binangungot ka na, para magising, kinakailangan kagatin mo yung iyong hinlalaki para magising, o kaya yung daliri mo sa paa mo, igalaw-galaw mo. At dahil dito, magigising ka. Pero ang lalaking sumisigaw o binabangungot sa video, nagising nga ba?
Ako si Jeffrey Nieves, ako yung napasigaw sa video. 4 na minuto bago maghating gabi nang dalawin si Jeffrey ng bangungot. Bali yung napanaginipan ko noon na nasa isang sa isang swimming pool. Kaso meron kaming hindi siya kilalang lalaki. Hindi siya kilalang lalaki na parang nag-aaligid-aligid. Bigla niya akong dinakma, sinakal niya ako. Hindi na ako makahinga. Kaya ginawa ko, sumigaw na lang ako. Kinaumaga nun, tinignan ko yung records TV. Binubutan ako, sabi ko, hindi ako sumisigaw ng gano'n. Sa kanilang kwarto, may mga nararamdaman na raw talaga siyang kakaiba. Minsan talaga, dyan sa may pintuan namin, parang may nakatayo dyan eh. Sa pintuan namin. Posible bang itong nagpakita sa panaginip ni Jeffrey? O baka naman ang matinding kabusugan lang niya ang dahilan ng nasabing bangungot? Siguro 3-4 akong kanin. Tapos, totally busog talaga ako noon na talagang hindi na ako makadigay sa sobrang busog. Hindi natin alam kung ano dahilan, kung dahil sa pagkain, dahil ba sa pagod. Factor myth! Ang pagkain ba ng heavy meals bago matulog ay pwedeng maging sanhi ng bangungot? Ang sagot ng eksperto, abangan mamaya. In the medical field, meron namang tinatawag na sleep paralysis. Sinasabing nangyayari ito habang natutulog o papagising na. Kumbaga, nandun sa pagitan ng pagtulog at pagising or vice versa. Take note, magkaiba ang bangungot sa sleep paralysis ha. Ito naman ay pansamantalang kondisyon na nangyayari din tuwing tulog ang isang tao, pero gising ang diwa, no? Maliksi ang isipan, ngunit hindi makagalaw. Kadalasan may kasama itong hallucinations na nagdudulot ng panic o pagkabalisa sa isang taong natutulog. Ayon sa eksperto, wala namang recorded case na namatay dahil sa sleep paralysis. Ang sleep paralysis ay hindi nakamamatay. Kadalasan, ang sleep paralysis nangyayari yan sa mga taong may pinagdadaanan na stress, anxiety, traumatic experiences, sa mga taong madalas uminom ng alak at matagal uminom ng alak, at saka yung may mga talagang problema sa pagtulog o sleep disorders tulad ng narcolepsy. Dito sa Pilipinas, may mga nabalita namang namatay dahil di umano sa bangungot. Ipina-autopsy na umano sa Nueva Ecija ang labi ni Leo para malaman kung totoo ngang bangungot ang ikinamatay nito. Ang counterpart ng nakamamatay na bangungot sa medical field ay tinatawag na Sudden Unexplained Death Syndrome o SUDS. Pag sinabi mong SUDS o bangungot, ito yung biglang pagkamatay, no, habang tulog ang isang tao. Sa mga mas makabagong pag-aaral, no, napatunayan na ang connection pala ay nasa irregular na heartbeat. So yun yung tinutukoy ngayon na maaaring naging cause ng bangungot o ng SUDS. So far kasi, yung SUDS na related talaga sa bangungot ay yung tinatawag na Brugada syndrome. No? Isa itong tipo ng abnormal na tibok ng puso na actually genetic defect siya. It's a genetic mutation, ibig sabihin na mamana. No? So malalaman lang talaga pag nagkasimptomas ang isang pasyente, ang isang tao, tapos may investigate siya through workups like ECG or pagpapatingin sa doktor. Ngayon, balikan naman natin si Jeffrey at ang kanyang masamang panaginip. Kadalasan, ang panaginip ay may kaugnayan, no, doon sa kasalukuyang nararanasan ng isang individual sa kanyang buhay. Somehow, no, it is a reflection kung ano ang nararanasan ng tao, no, sa kanyang experiences. Doon lumalabas sa panaginip. Posibleng napag-usapan ng mag-asawa ang kwento tungkol sa di umano'y nakatayo sa kanilang pinto. At marahil, nakarating ito sa subconscious ni Jeffrey. Pero ang mas pinaniniwalaan nilang sanhi ng bangungot ni Jeffrey, ang matinding pagkabusog bago matulog. Factor myth! Ang pagkain ba ng heavy meals bago matulog ay pwedeng maging sanhi ng bangungot?
myth siya, no? Ayon sa mga pag-aaral, wala ding matibay na ebidensya, no? Na kapag kumain ka ng heavy o ng marami tuwing gabi, pwede itong mag-cause ng bangungot. Ang nakagigising na katotohanan, hindi madaling makuha ang mahimbing na tulog. Kadalasan, kailangan pa itong paghirapan. Pero kailangan pa rin iasam na makakuha ng sapat na tulog at pahinga para all goods ang ating kalusugan. Aha! Okay guys, nakainom na ba ang lahat ng tubig? Hindi sa uhaw ha, baka dahil sa kaba na hatid namin ngayong umaga. I'm sure marami pa rin kayong napulot na kaalaman sa mga istorya na ito. Kung hindi nyo naabutan ng episode today, 24/7 naman bukas ang aming Facebook page, AHA! At ang aming TikTok account at AHA_GMA. Mapapanood nyo rin kami sa YouTube, subscribe lang sa GMA Public Affairs YouTube channel. Hanggang sa susunod na linggo, okay? Dahil sa mga fun kalaman, kayo ang laging panalo. AHA!